Bilis ang pagtaas ng tubig! Ma! Ma! Umakyat na po tayo sa bubong! Bilis! Anak, sandali. Yung bag ni Bunso, nandito lang yun sa may silya. Yung mga gamit niya, isalba mo. May mga damit pa rin siya dyan. Tsaka yung laruan niyang bago. Mawag na po! Basang-basa na ang lahat! Pinapasok na po tayo ng tubig, oh! Iwanan na po natin yan! Bunso! Sumunod ka na! Akyat ka na sa taas! Doon tayo dadaan sa bintana! Mas mataas yun! Anak, siguraduhin mo kasama mo siya, ha? Kailangan magkasama kayo. Huwag na huwag mong bibitawan ang kapatid mo, Enzo. Opo, ma. Basta po umakyat na tayo ngayon din. Delikado na po sa baba. Bilisan po ninyo. Sa inyo sumusunod si Bunso. Enzo, kunin mo yung mga damit niya. Yung laruan niya. Bago pa naman yun. At siguraduhin mo kasama mo na siya sa taas. Huwag pong iiwan, ha? Kalimutan niyo na po muna yun, ma. Huwag na kayong bumalik. Kasama niyo si Bunso, di ba? Kailangan na nating umakyat ngayon. Akin na yung sako. Isalba natin yung mga dokumento. Birth certificate, ID, titulo. Kailangan natin itong mailigtas. Mawag na! Kahapon ulan pa lang hanggang tuhod na. Ngayon lang paspewang na po. Hindi ito gaya ng dati. Ay! Ay, Diyos ko po! Yung altar natin! Pwede na lahat mawala, Enzo. Pero yung mga repulto, hindi! Kailangan natin ng madadasalan. Kailangan may kasama tayong banal. Ma, nasa pangalawang baitang na ng hagdan yung tubig. Wala na po tayong magagawa dyan. Tara na! Kailangan na natin umakyat sa bubong. Enzo, ang dilim. Wala akong makita. Kahit ako, ma. Pero, kita niyo yung puno sa labas? Lampas kalahati ng tubig. Malalim na. Sandali. Asan si Bunso? Nasa likod ko siya kanina habang paakyat ako. Ha? Hindi siya sumunod sa akin. Akala ko nauna na sa'yo. Ma, baka bumitaw siya. Baka nadulas. Bunso! Anak! Sumagot ka! Bunso! Bunso! Narinig ko siya sa tubig, anak. Babalik ako. Bababa ako! Ma! Mawag po! Huwag kayong lumusong. Delikado na to! Bitawan mo ako. Anak ko yun. Kapatid mo yun, Enzo. Ma! Malakas na po ang agos, ma! Baka tangayin kayo, mawag! Hindi siya pwedeng maiwan. Hindi pwede. Ako ang nanay niya. Kita sana kami kanina. Babalikan ko siya. Ma! Hindi niyo na po siya makikita kung bumaba pa kayo! Hindi natin alam kung nasa na siya! Sandali. Narinig mo yun? Si Bunso yun. Nalulunod siya. Enzo! Enzo, naririnig mo! Anak ko yun! Hindi! Hindi yun maaaring si Bunso. Kailangan ko siyang iligtas. Anak ko siya! Anak ko! Ma! Hawak ko kayo! Wag po! Hindi po kayo makakabalik kung bumaba kayo! Anak ko! Bunso! Ang kwento kong ito ay tungkol sa aking pamilya nung kasagsagan ng isa sa pinakamalalakas na bagyong tumama sa amin. Ilang taon na ang nakalilipas. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako po si Enzo. Isa sa mga nakaligtas sa hagupit ng bagyong Odette. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang probinsya o bayan ako galing. Para na rin po sa kaligtasan ng aming pamilya. Hanggang ngayon tuwing naiisip ko ang gabing yon, kung paanong unti-unting nilabo ng baha ang aming dalawang palapag na bahay na malapit sa dagat. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kasama ng lahat ng gamit na pinaghirapan namin ng nanay ko, nawala rin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay namin. Si Bunso, ang nakababata kong kapatid. Sa awa ng Diyos nakaligtas kami. Ilang araw kaming tumira sa evacuation center. Walang ekstrang damit.
Halos walang makain at si Nanay balisa at uliro. Nang payagan ng umuwi kahit mula sa malayo, isa ang bahay namin sa ilang natirang nakatayo sa buong barangay. Habang naglalakad kami, sa tabi ng kalsada napansin ni Nanay ang isang taong nakahandusay. Halos natabunan ng putik at dumi. Nang lapitan niya ito, napasigaw siya. May bata! Buhay pa siya! Ma, may nahanap akong lumang radyo na di baterya sa itaas. Mukhang hindi masyadong nabasa. Sige nga, subukan mo kung umaandar pa. Ayan! Umaandar pa, Ma! Tingnan ko kung may masagap tayo. Ano pa bang nandun sa taas? Halos isang linggo tayong wala. Baka may nagnakaw na ng mga gamit natin. Wala na rin tayong makain. Ni Mumu, wala. At yung mga kapitbahay natin, wala rin silang maibigay. Pare-pareho tayong gutom. Mukhang nandun pa naman po karamihan ng mga gamit. Puro putik lang. Pero may ilang damit na tuyo pa na nasa mataas sa kabinet. Pero yung mga kama, kutsyon, mga unan na nasa kama sirang-sira na po. May ibang kumot na nakalagay sa aparador na pwede pa naman at... Magandang umaga po mga kababayan. Ito po si Rowena de Castro at narito ang mga balita. Ayan, may nahanap kang istasyon, anak. Akala ko sira na yung radyo na yan. Sa ngayon, patuloy pong bumubuti ang lagay ng panahon sa karamihan ng isla. Unti-unti nang humuhupa ang baha at bumabalik na sa karagatan ng tubig. Buti na lang gumagana pa tong radyo. Kanina nag-ikot tayo sa isla at nakita natin ang dagsa ng mga taong umaalis. Pero marami din ang dumatayo, may dalang mga supplies. Yung mga yan, yung mga dayong nagtayuan lang ng negosyo dito. Nung may kita pa, andito sila. Pero ngayon kailangan sila ng komunidad. Biglang nagsisialisan. May naabutan tayong truck na papasok sa isang coastal barangay. May dalang relief goods at iba pang mga tulong. At ngayon narito tayo sa isa sa mga pinakamabilis mag-distribute. Barangay Kapitan Mando. Pwede po ba kayo makausap saglit? Aba! Si Kapmando, dito yan na. May pamimigay na relief goods ngayon. Ha? Pumunta ako kanina umaga, Ma. Sabi ng tanod, wala raw dating ngayong araw. Kasama po natin ngayon si Kapitan Mando ng Barangay San Martin. Kap, pasensya na po. Baka pwede namin makuha ilang minuto ninyo? Sige po, sandali lang. May konting oras ako. Bago ako bumubat, tumulong sa pamimigay. Kami po mismo ang mag-aabot ng ayuda sa mga taga-barangay. Kamusta po ang sitwasyon dito, Kap? Talagang matindi po ang pinsala, pero mabilis ang kilos natin. Mula kahapon pa lang, tuloy-tuloy ng pamimigay ng relief goods. Ginagawa po natin ang lahat para maibalik ang kaayusan. Kasama rin po sa inunan natin ang evacuation center. Malinis na, maayos, at may sapat na pagkain para sa lahat na naandon. Kasinungalingan yan. Wala ang laman ng kaldero ron. Sinundo ko pa yung huling lugaw, Ma, at... Enzo, hinaan mong boses mo. Baka makising si Iboy. Paano ako mananahimik, Ma? Kung mismo sa radyo nagsisinungaling yung kapitan na yan. At siyempre, sinisiguro po natin na lahat ay tumatanggap ng patas na bahagi ng relief goods. Pupunta ako sa barangay hall. Maalalaman ko kung anong nangyayari talaga. Enzo, hinaan mo sabing boses mo eh. May lagdat pa yung bata. Kailangan niya magpahinga. Tingnan mo, andun sa sulok, nanginginig pa rin. Siya nga po pala, Ma. Anong gagawin natin dyan? Wala na tayong maipakain, wala rin gamot. Medyo bumaba ng lagnat niya. May natitira pa tayong noodles mula evacuation center. Bukas, dadalhin ko siya kay nanay sa Lud. Baka makatulong yung hilot. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ma. Dapat siguro i-report na natin to sa DSWD man o sa pulis. Baka may naghahanap sa batang yan.
ire-report natin? Oo. Pero pagkatapos niyang gumaling, naaalala mo bang itsura niya kagabi? Nanghihina. Halos hindi makatayo. Kailangan niya munang makabawi ng lakas. Ni hindi nga maayos makapagsalita nung kinausap ko. Ang tanging nasabi niya lang pangalan niyang Iboy bago tuluyang nawala ng malay. Ma, paano kung may magulang siyang naghahanap sa kanya ngayon? Baka baliw na sila kaiisip kung nasaan na yung anak nila. Siguradong nag-aalala sila. Oo. Pero mas makabubuti kung magpapagaling muna siya bago natin siya ilipat. Dadalhin ko siya kinanay sa bukas ng maaga. Baka sakaling may magawa siya. Nakita ko siya sa evacuation center, di ba? Buti nga't naisalba pa niya yung karamihan sa mga gamot at mga gamit niya. Sige ma, magandang ideya rin na madala siya kaagad kay Nanay Salud. Pupunta muna ako sa barangay hall. Sana'y makakuha man lang ng relief goods na sinasabi ni Kap sa radyo. Kahit pang ilang araw lang. Sige anak, dito lang ako. Itutuloy ko itong paglilinis. Baka sakaling mawala ng amoy putik sa kusina. Ma, sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Ayos ka na ba? Pagkatapos ni... Enzo anak, kaya ko to. At saka andito naman si Iboy. Tulog pa rin siya. Huwag mo na akong alalahanin. Ma, pasensya na. Hindi ko siya nakuha nung gabing yun. Dapat minalikan ko si Bunso. Anak, wala kang kasalanan. Lahat tayo ay nagdadalamhati. Pero hindi ngayon ang panahon para balik-balikan yan. Ang importante ngayon, mabuhay tayo. Kaya sige na, pumuna ka na baka maubusan pa tayo. Opo ma, babalik ako agad. Paglabas ko ng bahay, dinaanan ko ang kalbaryo ng bayan. Palayan, maisan, mga bakod na nilamon ng baha, putik lahat. Ang mga puno ng nyog na bali, parang wala nang natirang buhay sa paligid. Pagdating ko sa barangay hall, may ilang tao nang nakapila pero kalat-kalat. Paglapit ko, isang lalaki sa barangay na nakauniforme ang humarang at sinabing ubos na raw ang ayuda. Doon na kami nagsigawan. Ako at ang ilang kasabay kong walang nakuha. Tumawag siya ng sundalo at agad lumapit si Sergeant De Leon. Nilapitan kami at sinabihan na kumalma lang daw. May makukuha pa raw kami. Pero galit na ako. Teka lang, ano daw? Wala na raw? Kita nyo naman oh. Ang dami pa diyang supot oh. Nakahilera lang. Bakit sila nauna? Sir, konting pasensya lang. Mabibigyan po ang lahat. May sistema lang tayong sinusunod. Saan bang sistema yan? Puro kami rito na wala ng bahay. Gutom. Pero hanggang ngayon, ni kakarampot, wala pa kaming natatanggap. Kalma lang, Enzo. May listahan tayo, hindi ba? Inuuna lang natin ang mga mas nangangailangan. Mga senior, buntis, may sakit. Di ba may mga matatanda rin dito sa labas? Bakit yung mga nasa loob para mga kamag-anak nyo lang? Anong klaseng ayos to, Kap? Ay nako, huwag ka na makisabay sa gulo. Gagawa natin ang paraan lahat. Hintay ka lang dyan. Sige na, Sarge. Kayo nang bahala rito. Alam mo naman ang usapan. Kami na muna sa loob. Huwag mo na papasukin ang mga yan. Prioritize mo yung listahan natin. Opo, Kap. Mga kababayan, pakiusap lang po. Bumalik tayo sa linya. Iisa-isahin po natin to. Huwag tayong magkagulo. Ilang araw na kaming nakapila! Gaano katagal pa? Kailan pa kami makakakain? Konting pasensya lang po. Huwag tayong magpanik. Makakarating po yan sa lahat. Basta maayos ang pila. Oh! Aling Nursing! Paano nakapasok si Aling Nursing? Aba, kilala niyo naman ako. Madalas akong tumulong dito sa barangay. Di ako daw na. Tumulong o tinulungan? Anong gusto mong gawin ko, iho?
Maghintay din ako habang lobat na nga wala pang pagkain. Araw-araw ako may iniinom na gamot. Pero paano naman kami dito? Alam mo naman kung gaano kalapit si Kap sa mga kakilala niya. Ay kailangan ko rin to, Enzo, para sa pamilya ko. Oo na. Naiintindihan ko naman, Aling Narsing. Pero ang dami na namin dito. Baka naman may magagawa para sa amin. Oo nga, ang dami ng tao dito. Sige, Iho. Titingnan ko kung anong masasabi ko kay Kap. Tingnan ko kung mabubulungan ko si Kapitan. Sige, papasukin nyo yung iba. Pero maayos ang pila ha. Huwag tayong mag-uunahan. O ayan, ganyan dapat, disiplinado. Alam nyo sa panahon ng krisis, makikita kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Wala naman tulak. Hindi yung puro reklamo, hindi yung puro puna, kundi yung gumagawa talaga ng paraan. Opo, Kapitan. Di madali ang trabaho namin dito sa barangay. Pero ginagawa namin ang lahat para sa inyo. Kaya sana, marunong din kayong tumanaw ng utang na loob. Pag may natanggap kayong ayuda, galing yan sa sipag at tiyaga ko. Taway namin sa barangay. Maghapon akong nakapila. Tahimik lang ako pero ang loob-loob ko ay kumukulo na sa galit. Yung iba mas marami ang natanggap. Yung mga taga-barangay may espesyal na pinagtatabi. Mas mabigat ang sako. Mas madami ang dilata. Nakakainis. Nakakagalit. Pero mas mabuti na to kaysa sa wala. Binigyan kami ng kaunting bigas na ilang araw lang ang itatagal. 3 instant noodles. 2 dilata. At salamat na lang may gamot para sa lagnat ng bata. Paggabi na nang nakauwi ako at pagdating ko, nakita ko si nanay. Pinupunasan ng batang aming napulot na ngayon ay suot ang lumang damit ni Bunso. Buti naman at nakauwi ka na, anak. Padilim na. Oh, kumusta dun? Kakainis. Hindi patas, Nay. Yung mga kakilala ni Kap, ang dami nakuha. Tayo, eto lang. Konting bigas, 2 dilata, noodles. Buti na lang may gamot. Ayos na rin yan, anak. Pasalamat tayo kahit paano meron. Kumusta na yung bata? Enzo naman. Di ba Iboy ang pangalan niya? Ayun, bumaba na yung lagnat. Nagising siya kanina, gutom daw. Pero nakatulog ulit. Buti na lang may makakain na tayo. Eto rin oh, may gamot. Saktong-sakto, anak. Nakapag-ayos na ako ng lutuan sa kusina. Ginamitan ko ng mga tuyong kahoy. May dumaan din na kapitbahay kanina. May dalang malinis na tubig. May kalahating galon tayo sa likod. At nalinisan ko na rin tong si Iboy. Napalitan ko na siya ng damit. Grabe ma, napakapayat niya. Ang hina. Parang butot balat. Oo nga, anak eh. Puro pasapang katawan. Parang bang ilang beses inuntog sa kung saanong nasa tubig siya. Anong ibig mong sabihin? Kanina nakapagsalita siya sandali. Mahina lang pero malinaw. Sabi niya, natangay daw siya ng baha. Ilang oras daw siyang palutang-lutang habang tinatangay ng tubig kung saan-saan. Isipin mo yun, anak. Isang batang ganun kaliit. Mag-isa sa gitna ng rumaragas ang tubig. Oh, Diyos ko. Grabe. Ang lala nun. Paano siya nakaligtas? Sabi niya sa akin, may sanga raw ng puno na nadaanan. Nakakapit siya dun. Dun siya nakaligtas. Ilang araw daw siyang naglalakad-lakad hanggang sa manghina at humandusay na lang sa daan. At yun nga doon na natin siya nakita. Swerte na lang talaga at napadaan tayo doon. May nasabi ba siya kung saan siya galing? O kahit apelyido man lang? Baka matunto natin yung pamilya niya. Hindi na umabot doon, anak eh. Pagkasabi niyang gutom siya, nawala na ulit ng malay. Sige ma, ako na magluluto. Ikaw na muna magpatuloy sa paglilinis sa kanya.
Sana makabawi agad ng lakas si Iboy. Para malaman natin kung saan talaga siya nanggaling. Maibalik natin siya sa pamilya niya. Oo, anak. Sana nga. May kaunting panggatong na dyan sa likod. Makakapagsimula ka na doon. Noong gabing yon, sabay-sabay kaming natulog sa itaas. Tarto ng higaan. Lumat amoy bahong kumot ang kinumutan. Nakakapagod ang buong araw. Pero may kung anong gumising sa akin. Ano yun? Ma? Ma? Narinig mo yun? Ano na naman yan, anak? Parang may umuungal. Galing sa labas. Hayaan mo na. Baka aso lang yun eh. O baka kalabaw na nalikaw. Patulog ka na, anak. Maaga ka pa bukas. Parang hindi normal yung tunog, May. Anak, pagod lang yung utak mo. Sige na, mahiga ka na. Matulog ka na. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Parang may kung anong hayop na hindi matahimik sa dilim. Patuloy ang pag-ungol. Paiba-iba ang tunog. Parang palapit ng palapit. Pag umaga, may anunsyo sa radyo. May mga truck ng malinis na tubig na dadaan sa baryo. Hinikayat kaming lahat na magdala ng lalagyan. Buti na lang may lumang drum at kariton kami. Si nanay naman, sinabing dadalhin daw muna sa Iboy sa manggagamot. Kinanay Salud. Natapos ko na ang pagkuha ng tubig nang mapadaan ako kina Nanay Salud. Tinitigan ko kung nandun pa si nanay, pero sabi niya ay nakaalis na sila. Ay, oo, kanina lang. Baka maabutan mo pa sila sa daan. Naglalakad lang sila. Binigyan ko ng badaba at dahon ng bayabas. Makakatulong yon sa lagnat at ubo ng bata. Pero teka, sino ba yung batang yon? Hindi naman siya si Bungso nyo. Kilala ko yun eh. Alam ko nang nangyari, Enzo. May balita ka na ba? Nahanap nyo na ba ang katawan? Wala pa rin po. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Nahanap po namin siyang nakahandusay sa daan. Iboy daw po ang pangalan niya. Sabi niya, ilang oras siyang palutang-lutang sa baha. Walang makapitan. Akala raw niya, mamamatay na siya. Ipinagdarasal ko pa rin na may balita na kay Junior. Lahat tayo'y nawalan, tao man o tahanan. Pero yung si Iboy, makakabawi rin yan. Basta mainom niya lang yung mga halamang gamot na ibinigay ko. Pero Enzo, may alam ka ba tungkol sa batang yon? Nasabi niya ba kung taga saan siya? O kung may pamilya pa siya? Hindi pa po. Wala pa siyang nababanggit. Bakit po? May kung ano kasi sa kanya, Enzo. Tahimik masyado. Parang kakaiba. Payat na payat. Bantayan mo lang. At kung sakaling makontak ang pamilya niya, mas mabuting maibalik siya sa pinanggalingan niya kaagad para sa ikabubuti ng lahat. May kung anong hindi ko maipaliwanag tungkol sa batang yon. Hindi ko masabi kung ano, pero kagaya ng sabi ko, hanapin niyo na lang ang pamilya niya. Mas makakabuti kung maibalik siya sa tahanan niya kaagad. Sige po, Aling Salud. Ipapaalam ko po kay nanay yan. Baka nga mas mabuti kung maiuwi rin sa kanila yung bata. Sige po, at mauna na po ako. Ano kaya ibig sabihin ni Aling Salud? Kakaiba daw si Iboy? Nung gabing yun, nakalinis pa kami ng kaunti sa bahay.
Si Iboy unti-unting bumabalik ang kulay. Nakakalakad-lakad na rin at halos hindi na umaalis sa tabi ni nanay. Nagsimula na rin siyang magsalita. Pero si nanay lang ang kanyang kinakausap. At yung ibang mga kapitbahay, nakita na rin yung mga alaga nila, mga aso, pusa, manok. Buti na lang may ilang nakaligtas. At buti na lang, Nay, nakasingit ako kahapon. Nakapag-charge ako ng telepono kahit papano. Nag-message na rin yung opisina ko sa Maynila. Makaraw, makapagpadala sila ng konting pera. Pero mahirap pa rin. Sarado pa kasi ang karamihan ng bangko. Buti naman at may nasalbang mga alagang bukid eh. Doon sila nakasalalay sa kinikita nila. Pero grabe anak, sulod-sulod na lang. Una yung pandemya, tapos ngayon eto. Buti na lang talaga at umuwi ka. Ewan ko lang kung anong gagawin ko kung wala ka. Ayos lang yan, ay. Kakayanin natin to. Pupunta ako sa bayan. Baka makasingit ulit sa charging station. Malay mo, makuha ko na yung padala. Makakabili rin tayo ng mga kailangan. Hindi na tayo aasa sa ayuda palagi. Eh siya nga pala anak. Nang pumila ako kahapon para sa relief goods na sinabi dyan sa radyo, 2 beses akong nilampasan. Mga kamag-anak daw muna ng taga-barangay ang bibigyan. Yan din ang sinabi ng karamihan. Pati yung ibang sundalo. Gaya ni Sarge De Leon. Halata namang gusto talagang tumulong. Pero pinipilit pa rin ng mga taga-barangay na sa kanila muna dadaan lahat. Ito po si Rowena Di Castro. Patuloy ang mga relief operations sa mga probinsya at ayon sa pinakahuling ulat, mas marami na pong lugar ang natutugunan araw-araw. Nakarating na rin ang dagdag na supply ng pagkain, tubig at mga gamot. At may mga libreng check-up na rin sa piling evacuation sites at mga volunteers na nag-iikot-ikot at Anong meron? Ang daming sasakyan na. Oh, para sa mga bata at senior citizens. May house-to-house check-ups tayo. Mula sa mga volunteer mula sa labas ng bayan. Ay naku, sakto yan. Iboy, halika dito anak. Para mapatingnan kita. Walang anuman mga kababayan. Lahat ng ito, atid ng inyong barangay para sa inyo. Isa lang naman ang aming panawagan. Ito ay huwag nyo na pong kalilimutan kung sino man ang tumutulong sa inyo sa panahon ng pangangailangan. Kap, kami rin po sana. May ipapatingin sana kami. Eh, wala na kayong bata sa bahay, hindi ba? Si bunso nyo basta. Doon na lang kami sa susunod na bahay. Nandun kasi yung anak ng pinsang ko. Kailangan din daw magpatingin. Eto si Iboy Kap. Kailangan niyang mapatingnan kasi may lagnat siya kagabi pa. Eh, mukha namang okay na siya, oh. Tayo na, volunteers. Abanti na. Kap, pakiusap. May sakit talaga yung bata. Ako na pong titingin. Ako si Maricel, volunteer nurse. Sandali lang po. Patingin lang natin ang bata. Eh, paano naman yung anak ng pinsang ko? Kasi, Okay lang po, Kap. May ibang volunteers na pwedeng tumingin sa kanya. Nanay, tara po. Tingnan natin si Iboy. Halika, Iha. Pasok kayo. Ako nga pala si Lita. Ito ang anak kong si Enzo. At ito naman si Iboy. Sige ma, dito lang ako sa labas. Tatapusin ko lang tong paglilinis. Ako nga po pala si Maricel. Med student mula sa syudad. Iboy, tingnan lang natin yung paghinga mo, ha? Huwag kang matakot. Mabait yan si ate. Nag-aalangan kasi hindi siya sanay sa doktor eh. Ganun po ba? Hindi niyo po ba siya dinadala sa regular check-up? Ay, hindi ko po siya anak eh. Basta isang araw, pauwi kami galing evacuation center. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada. Basang-basa, natatabunan ng putik at mga dahon. Nanghihina at nilalagnat kaya inalagaan ko muna. Ang bait niyo po, Nanay Lita. Hindi lahat gagawin yan sa panahon ngayon. Maayos naman ang paghinga niya. Check lang natin ang lagnat mo, ha, Iboy?
Normal naman ang temperature ni Iboy. Nakainom ka ba ng maraming tubig ba? Tahimik lang talaga siya. Ganito na siya mula pa nung nagkamalay na siya uli. Pero nung dumating siya rito, suka siya ng suka. Halos tubig lang ang lumalabas. Mabuti naman kung gano'n. Teka, ano to? May mga pasa siya. Ang lalim mo. Baka naman dahil sa baha. Siguro nabangga siya sa kung saan-saan. Pero yung iba, matagal na to. Itong ibang pasa, kita nyo. Parang nakapulupot sa mga kamay at braso niya. Iboy, saglit lang ha. Nanay, pwede po ba tayong mag-usap sandali lang? Bakit? Ano yun? Nanay, ganito po. Ako po nag-volunteer noon sa shelter ng mga batang inabuso. At alam ko kung anong itsura ng mga batang yon. Parang may bakas ng lubid. Yung iba, parang latay ng kadena. Tahimik lang ba talaga siya palagi? Nasabi ba niya kung saan siya galing? Hindi pa. Wala pa siyang naikwento sa amin. Base po dun sa mga marka at pasa, parang matagal na siyang sinasaktan. Nanay, hindi ito simpleng galos lang mula sa baha. Sa tingin mo ba? Yun ang nangyari sa kanya? Hindi ako psychologist, pero yung pananahimik, parang wala sa sarili, at yung pag-iwas sa hawa, madalas, senyalis yan ng pang-aabuso. Kawawa naman talaga. Sa iba pang balita, pinaaalalahanan po ng pulisya ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga scammer at nagpapanggap. Tumataas na raw ang kaso ng looting, pagnanakaw, at mga huwad na pagkakakilanlan. Umalis si Maricel na may iniwang gamot para kay Iboy. Kinagabihan, nagpatuloy ang mga alulong sa labas. Akala ko'y aso lang na gutom. Narinig ko ring nag-ingay ang mga manok at biglang natahimik. Kinabukasan, nagulat ako nang makita kong tumatakbo na si Iboy sa bakuran. Hindi mo aakalain na siya rin ang batang giniginaw at halos hindi makatayo ilang araw pa lang ang nakalilipas. Si Nanay abot tengang ngiti habang pinapanood siya. Maaga akong umalis. Pagdating ko sa bayan, karamihan ng tindahan ay sarado pa rin. Putik pa rin ang mga kalsada. Malapit na ang Pasko pero ganito pa rin ang sitwasyon ng lugar namin. Nakapag-withdraw ako ng kaunting pera at nagsimulang bumili ng gamit at pagkain. Sa may kanto nakita ko si Aling Narsing. Nakabukas na ang mini-mart niya. Isa siya sa mga laging inuuna ni Kap pagdating sa ayuda. Mura na yan. Sige na. Kunin mo na ng buo. Isasama ko na yung suka. Oh, Enzo. Ay, buti naman at nakakabili ka na. Mukhang nakahinga na kayo kahit papaano. Oo nga po. Kahapon lang ako nakapag-charge ng phone at nakakuha ng kaunting pera. Kahit paano, may pambili na ng mga kailangan. Ganun talaga. Pero kahit papaano gumagalaw pa rin ang barangay. Gumagalaw, oo. Pero parang may mas mga pinipiling galawan. Ilang beses ko nang narinig yan mula sa mga kapitbahay. Ay naku, Enzo, hindi naman sa ganon. Si Kap lang, syempre, inuuna niya yung mga talagang kilala niya. Kahit ganun pa man, parang di naman po patas. Pero teka, yung batang kasama niyo ngayon, sino ba siya? Nabalitaan ko, dinala daw sa manggagamot ng nanay mo. Si Iboy. Hindi naman talaga namin siya kilala. Nakita lang po namin sa tabi ng kalsada at kinupkup muna ni nanay. Bakit po ninyo na itanong? May dumaan dito kanina, lalaki. Sabi niya, nawawala raw ang pamangkin niya ng bagyo. Inanod daw sa baha. Baka araw napadpad dito. Ganun po ba? Kilala niyo siya? Hindi. Taga-kabilang probinsya raw. Di ko nga nakuha ang pangalan. Pero ang sabi niya, bata raw. Payat, tahimik.
Parang hinahanap niya si Iboy. Nag-iwan ba siya ng detalye? Hindi eh. Sabi lang niya, mula pa raw kahapon siya paikot-ikot dito. Baka raw makita mo sa bayan. Matanda na, mukhang seryoso. At may malaking sugat sa mukha. Nakabalot pa. Siya, Enzo. 1,650 lahat. Eto po. May barya po kayo para may pambayad ako sa tricycle pa uwi. Tricycle! Para! Bossing, sa tabi lang po. Eto po bayad. Ma, nandito na ako. Nandyan ka na pala. O, kumusta anak? Mano po? Ayos lang. Eto, nakabili ako ng ilang gamit. Ay, Sir Renta de Leon. Magandang hapon po, sir. Anong ginagawa niyo rito? Magandang hapon din. Inutusan kami ng commanding officer namin na tumulong sa peace and order dito sa lugar. May tumawag mula sa kabilang bahay. Pinatay daw yung mga alaga nila kagabi. Ha? O Diyos ko. Ano naman pumatay? Grabe naman yun. Sir, narinig ko rin kagabi. May kung anong ingay. Anong klaseng ingay? Parang ungol. Ilang gabi ko nang naririnig. Ang lakas. Di ako makatulog na maayos. Ako wala naman akong napapansin. Baka hayop lang talaga. Posibleng aso. Pero yung mga manok at baboy, wasak ang tiyan. Bukas lahat. Kinain ng laman loob. Kaya mag-ingat kayo. Ilak nyo ang mga pinto sa gabi ha. Mahirap na ngayon. Sige na. Mauuna na ako. Teka lang po, sir. Tungkol po dito sa batang kasama namin, si Iboy po. Natagpuan lang po namin siya kasi. Huwag muna anak. Teka lang. Ha? Bakit, Nay? Anong ibig mong sabihin? Mamaya na. Ako na magpapaliwanag. Ano yun? Tungkol saan yun? Tungkol sa bata? Wala po. Akala ko po kasi. Wala naman pala. Mali lang po ako. Sige. Ingat kayo. Sige po. Salamat po. Ingat din kayo. Ma? Ano yun? Bakit ayaw mo sabihin sa pulis tungkol kay Iboy? Ayoko munang i-report, anak. Huwag muna ngayon. Pero akala ko usapan natin na alagaan lang natin siya habang nangihina pa. Ayos na siya ngayon. Tumatakbo-takbo na nga sa bakuran eh. Tapos ngayon, may lalaki naghahanap sa kanya. Bata raw na nawawala ng bagyo. Ma, baka siya na yun. Pero, naaalala mo yung sabi ni Maricel, di ba? Yung mga pasa, yung mga latay, ang dami. At hindi yung galing lang sa baha, Enzo. Matagal na yung iba. Parang may bakas pa nga ng lubid at kadena. Tingin mo ba ligtas ang batang yun kung ibabalik natin kagad? Ma, hindi natin alam. Wala tayong kasiguruhan. Oo, mukhang inabuso nga siya. Pero kung may naghahanap sa kanya, baka may pamilya rin siyang nag-aalala. Kung mananahimik lang tayo, paano kung mas lumala pa? Paano kung sabihin kinuha natin siya? Hindi ko naman sinasabing hindi natin ire-report. Gusto ko lang makausap muna siya ng maayos. Enzo, ilang araw na siyang nasa atin. Hindi man lang nagsalita ng buo. Tahimik lang, takot lumapit. Parang laging may iniiwasan. Gusto ko munang malaman mula sa kanya mismo kung ano ba talagang nangyari. Kung sinong kasama niya, kung gusto pa niyang bumalik. Ma, naiintindihan ko. Pero hindi natin pwedeng hayaan na tayo lang magdesisyon para sa kanya. Hindi tayo mga eksperto rito. Kung may nangyaring masama sa kanya, mas lalo natin kailangang ipaabot sa mga otoridad para maimbestigahan ng maayos. At kung yung lalaking yun ang dahilan ng mga pasaya? Kung siya ang nanakit?
Gusto mo bang ibalik natin si Iboy sa kamay ng taong yun? Ma, kaya nga kailangang malaman ng totoo. Hindi natin malalaman kung sino talaga siya kung hindi natin ipapaalam sa mga pulis. Kahit pa gusto mong hintayin si Iboy na magsalita, paano kung hindi siya magsalita kailanman? Anong gagawin natin? Itatago na lang natin siya habang buhay? Hindi, Enzo. Hindi ko siya itatago. Pero hayaan mo muna akong makuha ang tiwala niya. Maawa ka sa bata. Nakita mo naman kung gaano siya kahina noon. Ayun lang siya natutong ngumiti kahit papano. Bigyan natin siya ng konting panahon. Hindi ko naman sinasabing wag nating sabihin. Sinasabi ko lang, hindi pa ngayon. Hindi pa anak. Okay. Pero ma, sana lang, huwag nating pagsisihan na hindi tayo agad kumilos. Sana nga. Pero sa ngayon, Enzo, ako muna ang kakausap sa kanya. Sige na anak. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Ha? Halika na, pasok na tayo. Tulungan na kita dyan sa mga dala mo. Ayos lang. Ma, ako na po. Buti naman at nakabili ka ng mga kailangan natin. Araw-araw tinatanong ko si nanay kung may naikwento na ba si Iboy. Kung nabanggit man lang kung saan siya galing. O kung may pamilya siyang hinahanap. Pero palagi niyang sagot, hindi pa raw handa ang bata. O kaya may nasabi na raw. Pero hindi na niya natanong ng buo. Kahapon nakapagsampay na kami ng mga damit na naisalba mula sa baha. Yung iba tuyo na. Ang unang kinuha ni nanay, yung lumang t-shirt ni Bunso. At doon ako muling kinilabutan. Hindi pa din natin alam kung nasaan si Bunso. Walang malinaw na sagot. Nalunod ba siya? Napadpad kung saan? Buhay pa ba? Pero si nanay parang tanggap na niya. Parang hindi na niya hinahanap si Bunso. Parang si Iboy na ang pumalit. Hanggang sa isang umaga, may kumatok sa pintuan namin. Binuksan ko ang pinto at nandoon siya. Yung lalaking may sugat sa muka. Yung hinahanap raw ang nawawala niyang kamag-anak na bata. Magandang umaga po. Pasensya na kung nakakaabala ako. Hindi naman po kayo nakakaabala. Ano po yun? Pasensya na talaga. Hinahanap ko po kasi ang nawawala kong pamangkin. Bata pa, mga 7 o 8 taon. Maliit, payat, maputla. Huling beses siyang nakita, tinangay ng baha. Naputol yung lubid na nakatali sa kanya habang sinusubukan naming tumawid papunta sa evacuation center. Taga doon po kami sa kabilang probinsya at halos lahat ng bahay doon nawasak. Kaya simula nang humupa ang tubig, paikot-ikot na ako sa mga karatig bayan. Baka sakaling may nakakita o may nakapulot sa kanya. Kahit anong balita o kahit anong palatandaan man. Ganun po ba? Teka, ano may ho yun? Ano bang kailangan nyo? Ay, magandang umaga po. Pasensya na po ate. Wala po akong masamang balak. Nawawala lang po talaga ang pamangkin ko. Baka Wala po... kaming batang ganyan dito. Wala. Ganun po ba? Kaya lang po kasi... May nagsabi po kasi sa bayan. Maraming mahilig magsalita. Pero dito sa bahay na to, wala. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo. Wala kaming bata dito! Ay, ate! Pasensya na po ulit. Baka lang po talaga. Baka siya yung hinahanap ko lang po talaga. Ang sabi ko, wala. Kung hindi ka palalayo, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Ma? Ano yun? Huwag mo na siyang pababalikin dito, Enzo. Hindi mo ba nakita si Iboy? Nanginginig na at umiiyak. Pero bakit hindi natin pwedeng kausapin yung tao ng maayos? Baka nga totoo yung sinasabi niya. Hindi mo naiintindihan. Sa ganitong sitwasyon, hindi basta-basta ibinibigay ang bata sa kung sino lang.
Hindi natin alam kung sino talaga yung lalaking yun. Hindi natin alam kung ligtas ba siya ron o hindi. Ma, akala ko tutulungan lang natin si Iboy. Aalagaan siya. Pero kung may naghahanap sa kanya... Tutulungan natin siya. Pero sa paraang alam kong ligtas, hanggat hindi pa siya nagsasalita, hanggat hindi pa siya handa, hindi muna ngayon. Hayaan mo muna siya. Pwede ba? Bigyan natin siya ng kaunting panahon. Kawawa naman yung bata. Iboy, ayos na. Wala nang problema. Halika na, kakain na tayo. Ano nga ulit yung gusto mong kainin? Tara, ipaghain kita. Ano nga ulit yung gusto mong kainin na... Ilang araw na rin ang lumipas at habang tumatagal parang may nagbabago kay nanay. Hindi na lang niya dinadamitan si Iboy ng mga lumang gamit ni Bunso. Kinakausap na rin niya ito sa paraang parang anak niya talaga si Junior. Minsan tinatawag pa niya na parehong pangalan. Mas madalas siyang pagod, parang laging puyat. Namumugto ang mga mata. Lumalalim ang pisngi para ba siyang tumatanda ng ilang buwan sa loob lamang ng ilang araw. At isang umaga, pauwi na ako mula sa bayan nang mapansin kong may kumpul ng tao sa tabi ng kalsada. Oh, anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Puro talahib lang naman ang nandito. May pulis, pati mga sundalo, ang daming tao. Uulitin ko po, mga kababayan at sa lahat po ng nakikiusyoso, pakiusap lang po. Kalma lang po tayo. May incident lang po nangyari. Isa po itong aksidente ayon sa paunang investigasyon. Uulitin ko po, walang dapat ikabahala. Wala pong dapat. Yun na nga ba? Sabi ko na nga ba? Hindi yung basta umalis para sumama sa babae. Hindi aalis si Ka-Obet nang hindi nagpapaalam. Hindi ganun yun. Aling Narsing, magandang tanghali po. Ano pong nangyari? Ay, nako, Enzo, ikaw pala yan. Ay, kilala mo si Ka-Obet, hindi ba? Aba, ayan na. Natagpuan na. Ilang araw na siyang nawawala. Yung asawa niya, halos baliw na sa kakahanap. Araw-araw na sa barangay hall nagtatanong. Pati raw sa mga evacuation center sa kabilang bayan, nilibot na niya. Akala ko po umalis lang. Yung sabi ng iba, baka raw iniwan na lang yung pamilya. Ay nako, oo. Marami talagang chismis. May mga nagsabi pa nga na baka raw may babae sa kabilang baryo. Pero ako, ay di ako naniniwala. Hindi ganon si Ka-Obet. Tahimik yun. Responsable. Hindi yan aalis ng walang paalam. Alam ng lahat yun. Paano po siya nahanap? May bata raw na nangunguha ng damo para sa kambing nila. Ayun, naamoy daw. Paglapit nila, nakita na lang, nakahandusay sa damuhan. Diyos ko, Inso! O teka, dahan-dahanin nyo lang ang pag-angat. Yan, tama yan. Buhatin nyo ng buo. Ingatan nyo. Dahan-dahan lang. Buong katawan ang iangat. Huwag nyong basta ihilahin. Sargento! Sargento! Ano nangyari sa kanya? Enzo, pasensya na. Hindi ako pwede magsalita ng buo. Pero si Ka-Obet ngayon, patay na. Diyos ko! Paano po? Ano nangyari? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Matagal na akong nasa serbisyo. Nakakita na ako ng katawan na pinasabog sa gitna ng putukan. May mga nalunod sa baha. Tinangay ng tubig. Natagpo ang wasak. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bangkay. Ano pong ibig sabihin ninyo? Parang walang natira sa loob, Enzo. Wala nang laman. At kung ano man ang kumuha sa kanya, hindi basta-bastang hayop.
ang gumawa nun. Sige, mauna na kami. Dadalhin pa tong katawan ni Kaobet sa punerarya. Ay, Diyos ko. Grabe naman ito, Enso. Ano? Parang hindi na natatapos tong mga sakuna. Una, yung pandemya, tapos yung bagyo. At gayon naman, may namamatay na ng ganito. Tapos ang dami pang nagkakasakit. Pati mga hayop, bigla na lang natatagpo ang patay. Ano po yun? Anong ibig niyo sabihin? Normal lang naman na may magkasakit pagkatapos ng baha, hindi ba? Pero iba na to. Nakasalubong ko si Nanay Salud kamakailan. Abay reklamo niya, ubos na raw yung mga halamang gamot niya. Hindi na raw siya makapagpahinga sa dami ng mga may sakit. Abay, pati raw yung mga volunteer na dumating. Ay sabi nila, sa dami na nagpapagamot dito sa atin, napilitan silang humingi ng dagdag na supply at tao para lang sa iisang bayan. Nakakakilabot naman yan. Teka, anong sabi ninyo tungkol sa mga hayop? Di ba yung sa inyo, yung kapitbahay nyo, pinatay yung mga alaga? Hindi lang sila, Enso. May ilang taga-kabilang barangay daw. Kinabukasan na lang nakita yung mga alaga nilang baboy, kambing, ay lahat bukas ang tiyan. Nakakalat ang laman sa mga bakuran. Diyos ko, kadiri daw. Nakakabahala talaga yan. Oo nga. Mas mabuti pang umuwi na tayo ay mukhang uulan pa. Sige na, mauna na ako ha. Mag-iingat kayo, Enso. Kayo rin po. Ingat po. Ma, grabe yung nakita ko kanina sa may kalsada. May katawan. Ma, wala nang laman sa loob. Parang... Ma? Ma? Andyan po ba kayo? Ma? Wala bang tao? Ano tong tunog na to? Ay, Ma? Diyan pala kayo. Bakit kayo nasa sulok at... Sige lang, anak. Kumain ka lang, ha? Sige lang, bunso. Kain lang ng kain. Si Bunso? Nandito na po si Bunso. Eto siya, oh. Diba? Bumalik siya. Ilang araw na rin siya sa atin. May sakit siya nung una, nilalagnat, walang ganang kumain. Pero ayan, oh. Tingnan mo ngayon. Kumakain na ulit siya. Ang lakas pa. Parang wala nang sakit. Ma, hindi si Bunso yan. Si Ibo yan. At anong kinakain niya? Ikaw talaga, Enzo. Huwag kang magpatawa. Paborito niya raw to, sabi ni Bunso. Gustong-gusto niya pagkasariwa pa, mainit-init. Sabi niya, mas masarap daw pag gumagalaw pa ng kaunti. Parang mas nakakabusog. Ano yan? Ma, anong kinakain niya? Di yung paborito niya. Ano pa ba? Nakakagaling daw, sabi niya. Tingnan mo. Di ba ang lakas-lakas niya na ngayon? Nung dumating siya, halos hindi makapaglakad. Pero ngayon, parang walang nangyari. Nako, parang paubos ng pagkain ni Bunso. O ano anak, gutom ka pa ba? Gutom ka pa? Sige, itutuloy mo lang ha. Ituloy mo lang. Kain ka lang ng kain, Bunso. Ma, makinig po kayo, hindi si Bunso yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong bastusin ang kapatid mo. Yan si Bunso. Naririnig mo ba ako? Bumalik siya sa atin. Buhay siya. Wala kang karapatang sabihin hindi. Pero ma, tingnan niyo po siya. Hindi yan si Bunso. Si Ibo yan. At anong kinakain niya, ma? Tumigil ka na, Enzo. Tama na yung kahibangan mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala si Bunso. Kung hindi mo siya pinabayaan ng gabing bumaha. Kung hindi ka tumakbo. Kung hindi ka duwag. Nandito sana siya ngayon. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo siya. Hinayaan mong lamunin siya ng tubig.
Wala kang silbi! Wala! Isa kang walang kwentang kuya! Kaya tumigil ka na sa pagsasabi mo ng kung ano-ano! Ay, ubos na anak? Sige, pabili natin si kuya. Ubos na yata yung dinala mo galing sa labas eh. Enzo anak, paki naman. Pumunta ka na lang sa palengke. Bilhan mo si Bunso ng kahit anong lamang loob. Bituka, atay, puso. Basta bagong katay ha. Paborito niya talaga yun. Gutom na gutom siya buong araw. O anak, paborito mo yun, di ba? Sabihin mo sa kuya mo kung alin ang gusto mo. Nang nilingon ako ni Iboy mula sa pagkakaupo sa sahig, nakasalampak at nakayuko na parang hayop ay kinilabutan ako. May mga ngiping matatalas. May lamang nakasabit pa sa bibig. May dugong tumutulong mula sa gilid ng labi. Nakangiti habang umunguya. Nang sinubukan kong lumapit, bigla akong binato ni nanay ng kung anong gamit habang sumisigaw. Hindi na siya to. Kung ano man yang si Iboy, parang may hawak na sa kanya. Sabi niya wag na wag daw akong babalik dito kung wala akong dalang pagkain para kay Bunso. Nakarating ako sa palengke at nabili ko rin ang ipinabibili ni nanay ng mga lamang loob. Pero bago pa man ako makauwi, may lumapit sa akin. Si Mang Domeng. Yung lalaking ilang beses nang kumakatok sa bahay para hanapin ang nawawala niyang pamangkin. Iho, Enzo, tama ba? Maaari ba kitang matanong? Nagsimula na ba? Opo. At anong ibig ninyong sabihin? Naririnig mo na ba sa gabi? Parang hayop na umaalulong. Malalim na tunog na parang hayop. Pero may kung anong iba. Sa sobrang dalas ay hindi ka na makatulog dahil sa ingay. Paano niyo po nalaman? Ang mga alagang hayop ba nagsimula nang nawawala? Mga manok o baboy na kinabukasan ay nakita na lang na lasog-lasog at bukas ang tiyan. Kinain ang lamang loob. Opo. At yung katawan, yung lalaking natagpuan sa may damuhan. Narinig ko na rin na biyak ang tiyan niya. Wala nang laman sa loob. Wala nang atay, puso, bituka. Ang masama doon, hindi na siya ang magiging huling biktima. Sabihin mo nga, Enzo, napapansin mo na bang nagbabago ang kilos ng nanay mo? Parang hindi na siya yung dati. Ano po ba talagang sinasabi ninyo? Paano niyo nalalaman lahat ng ito? Mas mabuting ikaw ang maunang magsabi. Sabihin mo sa akin ang alam mo at isasalaysay ko kung ano ang alam ko. May batang napulot si nanay nang pauwi kami mula sa evacuation center. Mag-isa, nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Wala kaming makuhang ibang impormasyon. Basta sabi niya ang pangalan niya, Iboy. Payat na payat. Parang wala ng buhay. Pinatuloy namin. Pinakain. Inalagaan. Pero napansin ko, napakabilis ang pagaling niya. Parang sa loob ng 2 araw, bigla siyang lumakas. Ang lakas kumain, hindi normal. Bago dumating ang batang iyan, may nawala ba sa pamilya ninyo? Noong kasagsagan ng baha, may namatay ba? Kapatid akong bunso. Nalunod. Hindi na namin nahanap ang katawan. Kung ganun, ay Diyos ko, tama nga ang hinala ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Sabihin niyo sa akin. Hindi ligtas pag-usapan to sa palengke. Halika, may kailangan kang malaman. Dito muna ako nakikituloy. Lubog sa baha ang bahay ko. Kaya pansamantala akong inilipat dito. Walang masyadong tao rito. Ligtas tayo makakapag-usap.
Ano po bang ibig ninyong sabihin? Ano po ba talaga si Iboy? Nakikirabay ako, iho. Pero sigurado akong hindi basta nalunod ang kapatid mo. At kung tama ang hinala ko, ang batang nasa loob ng tahanan niyo ngayon, ang pangalan niya, Iboy, tama. Opo. Sigurado ako, siya yung batang hinahanap ko. Pero mali kayong lahat kung iniisip niyong tao yan. Hindi yan bata at lalong hindi yan tao. Ha? Hindi naman totoo ang mga yun, di ba? Kung hindi totoo, paano mo ipapaliwanag yung takot sa mukha mo? Yung panginginig mo? Yung itsura mo na parang may nakita kang demonyo? Sabihin mo sa akin, iho. Ano ang nakita mo? Nakita kong kumakain si Iboy ng kung anong lamang loob. Ganyan din ang itsura ko noong una ko siyang makita. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Bata pa rin siya. Katulad ngayon. Pero sa tagal ng panahon, hindi man lang siya tumanda. Pareho pa rin ang mukha niya. Hindi pwedeng totoo yung sinasabi ninyo. Ganyan din ang sinabi ko sa tatay ko noon. Noong una niya akong dinala sa lumang bodega ng lolo ko. 12 taon na ako noon. Nandun siya. Nakagapos, nanginginig parang hayop. Ang sabi ng tatay ko, yan daw ang aswang na muntik nang sumira sa pamilya namin. Hindi ako naniniwala sa aswang. Noong una ako rin, hindi ako naniniwala. Akala ko may kinidnap lang silang bata. Hanggang sa ikunento ng tatay ko kung paano nawala ang kapatid niya sa gubat nung binata pa siya. Ilang araw silang naghanap. Pero sa halip na makita ang kapatid niya, may ibang batang lumitaw. Hindi nila kilala. Pero sa sobrang lungkot ng lolo't lola ko, kinupkop at tinanggap nila. Pero hindi tumigil doon. Nagsimulang mamatay ang mga alagang hayop sa bukid at sa mga karatid bukid. Kinukutuban na ang lolo ko pero hindi niya mapalayas ang bata dahil napamahal na agad ang aking lola na parabang na-hypnotize. Di nagtagal ay tinawag niyang anak. Kinumbinsi ang sarili na bumalik na ang nawawala nilang anak. Unti-unting pati ang tatay ko halos tawagin na din itong kapatid. Ganyan din si Mama. Oo, hanggang isang gabi, nadatnan nila ang batang si Iboy. Nakasubsob sa katawan ng lola ko. Kinakain habang buhay pa. Doon nila napatunayan kung ano talaga siya. Tinulungan sila ng isang albularyo at naitali siya. Pero walang naglakas loob na patayin siya. Ikinulong na lang siya sa lumang bodega. Nanatili siyang buhay doon ng maraming taon. Kaya pala, may mga pilat siya sa katawan? Oo, ilang dekada siyang nakatali. Hindi siya pinatay kasi nahipnotismo na rin ang aking lolo. Sa paningin niya, anak niya pa rin yun. Paulit-ulit niyang sinasabi na baka milagrong araw na bumalik ang nawala nilang anak. Pero ang tatay ko, alam niya ang totoo. Alam niyang si Iboy ang halimaw sa gubat na pumatay sa kapatid niya. Paano siya nakatakas? Dahil sa bagyo. Hindi namin inasahan ang lakas doon. Binaha ang buong paligid. Gumuho ang bodega. Pati kalahati ng bahay namin. Kapag balik namin, wala na siya. Ilang araw lang ang lumipas, namatay sa ospital ang lolo ko. Sabi ng doktor, pulmonya raw. Pero alam ko, sinimulan na siya ni Iboy. Ang huling piling niya bago siya pumanaw ay, tapusin ko ang sumpa. Patayin ko raw ang halimaw bago pa ulit may mamatay.
At ngayon, may isang bangkay na. Hindi ito titigil, kundi tayo kikilos. Mas marami pang mabamatay. Si Mama, kung totoong sinasabi ninyo, kailangan naming iligtas si Mama. Tama ka, pero hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng isang albularyo. Habuti na lang, meron dito sa bayan. Kinausap ko na siya. Si Nanay Salud. Kailangan nating kunin ang mga gamit na kailangan niya. Kung gusto natin tapusin to, dapat tayong kumilos bago mahuli ang lahat. Pagdating namin sa bahay ng manggagamot, binuksan agad ni Nanay Salud ang pinto. Parang alam niya na kung bakit kami naroon. Sinasabi ko na nga ba? Noong una ko palang nakita yung batang yon, alam kong hindi siya tao. Malamig ang hangin na dala niya. Mula noon, dumami ang may sakit. May mga hayop na biglang nawala. Kaya't naghanda na ako. Eto ang asing, na bindisyon ng lana, buntot ng pagi na magagamit yung latigo, at mga kawayan na pinatulis at binabad sa asin. Huwag kayong magpapalinlang. Mukha lang bata yan. Pero matagal nang nabubuhay ang kanyang nilalang. Maraming salamat, Aling Salud. Enzo, handa ka na ba? Handang-handa na. Kung totoong lahat ng sinabi mo, siya ang pumatay kay Bunso. At kung ano man ang ginawa niya kay Mama ngayon, hindi ko hahayaang madagdagan pa ang biktima. Matatapos ang lahat ngayong gabi. Kung ganoon, tara na. Malapit lang ang bahay namin mula rito. Mabilis lang tayo makakarating. Salamat po ulit, Nanay Salud. Pagdating namin sa bahay, nagsisimula ng lumakas ang ulan. Madilim na ang buong paligid. Tanging iilang kandila lang nagbibigay ng ilaw sa loob. Anino at kaluskos ang bumalot sa bahay. Ma? Ma, nandito ka ba? Ma, teka lang, pupuntahan kita at... Enzo, teka lang. Huwag kang pabigla-bigla. Maaaring hindi siya yan. Maaaring patibong yan ang aswang. Tulong. Ma! Nandito po kami! Teka, huwag ka munang lalapit. Tulong. Tulong. Bakit ngayon ka lang, Kuya Enzo? At may bisita ka pa. Domeng, buhay ka pa pala. Kumusta si Lolo? Patay na rin, no? Hindi kasing sarap ng asawa niya. Pero yung anak nila... Enzo, alam mo ba kung paano nawala si Bunso? Ang laking tulong ng baha. Pagkatapos kong kumain, ay pinaanod ko na lang ang bangkay niya. Pero para bang nagulat ang tiyan ko at nagsuka ko. Siguro napasobra ng kain matapos ang 20 taon. Pero ngayon, kayo naman. Lumabas ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Igaganti ko si Bunso! Enzo, kalma lang. Matagal na yang nilalang. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin at... Ah! Enzo! Akala niyo ba madali akong patumbahin, Domeng? Yang kawayan! Sa tingin mo sapat na yun? Ilang beses na akong tinangkang patayin. Hindi niyo ako kilala. Hindi ninyo alam kung anong klaseng gutom ang tiniis ko ng mahigit 2 dekada. Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Enzo! Umiwas ka!
Diyos! Lilipat ako sa susunod at susunod hanggang wala nang matira! Nasa tabi mo lang yung kawayan, Enzo. Kunin mo na! Tama na! Tama na! Huwag niyo siyang sasaktan! Ang anak ko yan! Ma! Hindi yan si Bunso! Hindi niyo ba nakikita? Umalis kayo! Anak ko yan! Hiboy! Ito na ang katapusan mo! Hawakan mo, Domeng! Tapusin na natin! Nay! Inay! Tulungan mo ako! Bunso mo ako! Huwag mo silang hayaan saktan ako! Tama na! Huwag niyo siyang sasaktan! Nay! Inay! Huwag ka na, Nay! Enzo! Sa puso! Saksakin mo sa puso! Tapos na ang lahat. Kung ano man si Iboy, sinaunang nilalang. Halimaw na aswang. Wala na siya. Nang tumila ang ulan, naghukay kami sa likod ng bahay. Doon namin ibinagsak ang katawan. Pinatungan ng panggatong na kahoy. Binuhusan ng gasolina mula sa gasera. At sinilaban. Si Nanay magdamag lang umiiyak sa isang sulok. Nang dumating si Nanay Salud, pinainom niya ito ng tsaa na nagpatahimik sa kanya at tuluyang pinatulog. Mahibig ang tulog niya ngayon. Pero malalim pa rin ang iniinda. Kung ano man ang ginawa ng aswang na yun sa kanya, may iniwan pa rin. Pero sa tingin ko, unti-unti rin siyang babalik sa sarili. Bantayan mo lang muna siya, Enzo. Pupunta ako sa likod para tingnan ang nangyari sa katawan ng aswang. Mabuting dagdagan niyo pa ang kahoy at pangkatong para patagalin pa ang apoy. Mamaya ay ating aasinan at dadasalan ang hukay bago tabunan para siguradong hindi na makabalik ang aswang. Ayos ka lang ba, Enzo? May natamo ka bang sugat? Ayos lang ako. Kayo po. Baka may bali kayo. Wala naman. Bugbog lang ang katawan ko pero buo pa naman ako. Salamat, iyo. Salamat sa tiwala. Kung hindi mo ko pinakinggan, makabuhay pa rin ang halimaw na yun. Ako pong dapat na magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala ni si Mama ngayon. Ano pong balak ninyong gawin pagkatapos nito? Uuwi na ako. Babalik ako sa tatay ko. Sa pamilya ko. Sasabihin kong tapos na. Wala na yung sumpang pinagtakpan namin ng matagal. Pwede na silang matahimik. At ikaw, Enzo, anong balak mo? Hindi ko po alam. Parang ang daming nangyari. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Simulan mo sa isang araw. Isang gawain. Isang hakbang lang kada araw. Darating ang panahon, maghihilom din ang sugat. Makakabangon din kayo ng nanay mo mula sa bangungot na to. Iyan ang buong kwento ko, Miss Ligaya. Hindi lang basta nawala si Bunso sa gitna ng bagyo. Pinatay siya ng isang matandang aswang. Hindi na kami tumagal sa bahay. Pagkalipas ng ilang buwan, dinala ko si Nanay sa ibang bayan na mas malapit sa kabayanan. Tahimik, simple ang buhay at malayo sa mga alaala ng baha, halimaw at takot. Pero hindi lang si Iboy ang dahilan kung bakit hindi na kami bumalik. Ngariyan ang gutom, ang pagkawala ng mga kapitbahay, at ang mga taong mas piniling unahin ang sarili. Hanggang ngayon, dala pa rin namin ang bigat ng gabing iyon. Pero buhay kami. At sa araw-araw kahit mabagal, sinusubukan naming magpatuloy. Maraming salamat sa pakikinig.
Salamat din sa channel na to at sa mga tagapakinig ng gaya nyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at magbahagi para marami pa sa atin ang makapagbahagi ng kanilang mga karanasan. At bago ako matapos, may huli akong tanong. Nagawa mo na bang tumulong? Pero sa huli, ikaw pa rin ang nasaktan?